Nakakita ka na ba ng mga ugat ng niyog? Tama, ang napakakapal at salasalang ugat sa mga lupang tinutubuan nito ang ating pag-uusapan. Dahil batid mo ba na maliban sa ginagamit din itong alternatibong toothbrush, ay mainam din pala itong panglunas sa mayroong mga problema sa pag-ihi, heartburn, at infection sa apdo. Kaya naman sa dami ng puno ng niyog dito sa atin sa Pilipinas, ay marapat lamang na alam mo ang mga impormasyong ito na maaaring makatulong sa iyo sa oras ng kagipitan. Hello, what's up? Your best here. Talagang ang niyog ay sadyang puno ng buhay. Dahil lahat na halos ng bahagi ng punong ito ay sadyang kapaki-pakinabang. Mula nga sa mga dahon, bunga, katawan, at ngayon ay maging sa ugat pa. Sapagkat sa tradisyonal na panggagamot, ang ugat na ito ng niyog ay napakarami ring dalang halaga. Una, ang ugat na ito ng niyog ay matagal na ngang ginagamit na alternatibo bilang toothbrush noong unang panahon, at gayon din bilang mouthwash dahil sa mga cleansing properties nito at mapinong mga hibla. Sa kabilang banda, ang pinaglagaan naman nito ay mainam para sa mga hirap sa pag-ihi o masakit ang puson dahil sa infeksyon, gaya din ng problema sa apdo o gallbladder infection. Kung problema mo rin naman ang acid reflux o heartburn, madalas rin itong inirekomenda bilang pangunang lunas. Maaari mo rin itong gamiting panghugas sa sugat upang madaling maghilom, sapagkat ito ay nagtataglay ng mga antibacterial at antiviral properties at pininiwalaang makatutulong rin para sa maayos na daloy ng dugo sa ating mga ugat. Ang ugat ng niyog, anuman ang variety nito, ay ginagamit din bilang tina o di kaya naman ay ginagawang panali dahil sa mahibla nitong components o mga hitsura. Subalit, bago ito gawin, ay marapat na alam mo at sigurado ka na wala kang ibang nararamdaman o karamdaman na kinakailangan ng mas agarang atensyon. Walang ibang maintenance na gamot upang hindi ka magkaroon ng ibang komplikasyon. O hindi ba napakaraming pakinabang ng ugat ng niyog? Nagsalasala lamang sa lupa. Napakadami at madaling hanapin. Ugat ng niyog na marami palang pakinabang sa atin. Ikaw, nasubukan mo na rin itong gamitin? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Mayroon ba ng bulaklak na ito sa inyong hardin? Isang makulay na uri ng halaman, subalit hindi naman batid ng karamihan na ito pala ay maraming pwedeng pagkagamitan. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating isa-isahin ang mga pakinabang at gamit at maging benepisyo sa atin ng halamang ito. Ang halamang kilala natin bilang chichirika. Ito ang halamang Catharanthus roseus o mas kilala bilang bright eyes, graveyard plant, pink periwinkle, rose periwinkle o chichirika dito sa atin. Madalas tumubo ang halamang ito kahit saan at agad mo nga itong mapupuna o mapapansin sapagkat madalas itong mayroong mga bulaklak na kung minsan ay naglalaro sa mga kulay na puti, pink, pula o kaya naman ay lila. Kadalasan din itong ginagawang garden plant o ornamental na halaman sa harap ng bahay. Madaling patubuin ang halamang ito at madali rin alagaan. Subalit ilan pa lamang ang nakababatid na ang halamang ito pala ay maraming pakinabang. At maging noong unang panahon nga, mga 2600 BC, ito ay ginagamit na nilang medisina. Pinaniniwalaan man na ito ay nakalalason, subalit maging sa tradisyonal na medisina ng mga Chino at maging sa India, ito ay ginagamit na nilang mahusay na panlunas maging noon pa.
Batid mo ba na ang ibinabad sa tubig ng magdamag na mga dahon ng chichirika ay mainam na lunas para sa mga kababaihang mayroong sobrang pagdurugo o menstruation? Ang katas naman ng dinikdik na dahon nito ay maaaring inumin at mahusay na lunas sa myoma o sa pangpuksa ng mga cancer cells sa ating katawan. Kung marami namang bulate sa tiyan, mainam naman ang paglalaga ng mga ugat nito. Kung mayroon naman kayong diabetes, maaari ka ring maglaga ng 7 hanggang 15 piraso ng dahon nito at inumin 3 beses sa isang linggo. At gayon din naman ay mahusay ito sa mayroong mga parating nananakit na mga sikmura. Para naman sa mayroong mga dysmenorrhea at mayroong dysenteria, magpakulo naman kayo ng 3 hanggang 5 piraso ng ugat nito sa 3 basong tubig. Hayaan itong kumulo hanggang sa maging 1.5 baso na lamang ang tubig nito. Hindi ba't kapaki-pakinabang pala ang simpleng bulaklak na ito? Halamang madalas na ngang hindi pinapansin, ngunit tumutubo lamang kung saan-saan. Ikaw, mayroon ka rin bang tanim nito sa inyong bahay? Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam, dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salinan ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong. Mga sikretong kalikasan, para kung sakali alam mo ang kaligtasan. Mga usaping realidad o kinabukasan, lamang ang may alam, yan ang dapat mong malaman. Tara bes, tuklasin natin ang mundong mahiwaga, libutin natin ang mundo ng magkasama. Matuto ng nalilibang, saan ka ba? Dito yan sa Best TV, halika tara Dito na. na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot,